Ano po, so ngayon, ito i-play po natin. Etong patungkol sa naging interview ni Bato de la Rosa. Nito lang, mga kababayan, about dito sa impeachment nitong si Sara Duterte. Kasi sabi po dito, Bato ayaw pumayag na ma-impeach etong si Sara. Ano po, so ito i-play po natin. Sa mga impeachment court, then let us do our thing also. Diyan sa Senate, sir, may nakikita na kayo as early as now na numbers kung meron bang chance for that to na maaprubahan ng Senate? Or tingin Pakinggan nyo nyo ha. malabo? Mahirap ng pangunahan yung aking makasamahan, no? I cannot speak for in behalf of them, but this I can tell you. These 24 senators are 24 independent republics. May kanya-kanyang pagtingin yan sa mga issue, sa mga articles of impeachment na ipapasa. May kanya-kanya yung pagtingin. Kaya hintayin na lang natin kung anong kalalabasan kung makarating yan sa Senado. And Sir Alas na po, are you in favor dun sa, meron po kasi binanggit si SP kahapon na posible na pag-decide ng Senate sitting as an impeachment court na yung impeachment kung sakaling hindi siya matapos yung proceedings, hindi matapos ngayong 19th Congress, pwede siyang tumawid to the next Congress? Ito yung ito din siguro yung tinutukoy mga kababayan nitong si Tito Sen. Ano po na pagdating ng July, pag-usapan nila. Ano po, kasi hindi naman po sinasabi ni Tito Sen na walang pupuntahan yung mga impeachment complaint. Ang sinasabi lang ni Tito Sen, kapos talaga sa oras. At ngayon mga kababayan, pakinggan natin yung isasagot ni Bato de la Rosa doon din sa sinabi nitong doon sa tanong pala sa kanya about kung magpapatuloy pa ba ito sa next Congress. Ibig sabihin, pagkatapos ng eleksyon mga kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin? In favor of that? I don't think so. Kung that is not constitutionally infirm action. I don't think so. Because ang impeachment naman ay live yan. Live yan sa during the session. Hanggat may session pa. Kung mag-expire na yung Congress, then they have to file another impeachment the following year kung gusto nila, the following Congress. Lungkot ni Bato. Hindi mo Sir, siguro makiri-over yan. I don't think pwedeng makiri-over yan. Ha? Hindi ako constitutionalist. Eto kasi mga kababayan, wait lang ha. Paliwanag lang natin doon sa mga taga-suporta ni Sara. Alam nyo, hindi naman si Sara pinag-iinitan. Sa totoo lang mga kababayan ha, yung opisina ng Vice Presidente hindi po yan pinag-iinitan gaya po ng sinasabi ninyo. Ganito kasi yan nagkataon lang na nauna etong kanyang opisina na imbestigahan. Gaya nga po ng, kung matatandaan nyo, yung interview ni Franz Castro nung nakaraan natin na pag-usapan, natalakay natin, na kung saan nauna lang talaga etong kay Sara. Pero, yung may mga confidential funds, iimbestigahan pa rin nila yan. Nagkataon lang na nauna talaga etong kay Sara at malas ni Sara kasi hindi nila maipaliwanag kung saan napunta yung pera ng mamamayan. Ano po mga kababayan? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Walang katotohanan yung sinasabing ginigipit, pinupolitical harassment etong si Sara. Nagkataon lang na yung kanyang opisina ang nauna at malas nila na may nakitang di umano'y anomalya mga kababayan dun sa paggamit ng pera ng mamamayan. Ano po, kung naging malinis lang sana yung opisina ni Sara, naging transparent mga kababayan at naging maayos yung pinagdalhan ng pera, wala naman sanang ganyan. Hindi hahantong sa point na ipinapa-impeach po siya dahil hindi maipaliwanag kung saan napunta ang pera ng taong bayan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Pero I don't see I will vote according to what the Constitution says. No? Pag sinabi na tapos na yung Congress na yan, para bang bill, di ba? That would, para measure man yan, pinapasa na yan, di ba? Pag hindi na desisyonan during the current Congress, the next Congress, kung gusto mo ipagpatuloy, refile again. Ganun naman talaga ang legislative process natin. The legislative procedure, ginagawa natin is refile again.
Pag-aralan ko pa, pero I am more inclined to not to vote to that, na i-extend to the next Congress. I am inclined, pero pag-aralan ko pa, hindi pa sarado yung utak. So sa madalit salita, hindi siya buboto kung sakasakali na magkaroon ng botohan na i-extend sa next Congress, mga kababayan, etong issue ng impeachment nitong si Sara. Maliwanag yung sinabi ni Bato de la Rosa na hindi siya buboto. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Alright po, sir. And kapag hindi na-extend ngayong Congress, may time pa po para sa impeachment na to or wala na? Ako hindi ma-extend tapos hindi ma-desisyonan during this Congress, may pag-asa pa kung may mag-refile uli next Congress. Diba? Pero parang malabo na umabot by June 2025. I don't think pwede, hindi ako sigurado kung aabot yan. Dahil sir, yung mga break and yung elections. Oo. Alright po. Thank you, sir. Ang next po. Thank you, Amor. Thank you. Thank you po. Pakinggan natin yung iba pang tanong. Parang meron pang mag-next, guys? Or okay na po? Mag-second round ako, Sedi. Sige po. Parang ikaw na Hi, Tami. sir. Ayan, go. Sir, sorry naalala ko lang, if we go back, sir, yung naging impeachment trial ni dating namayapang CJ Corona, sir, it went from umakyat sa Senate ng December, nagkaroon ng verdict by May. So, sir, being re-election news, kung sakasakali lang, medyo parang nasa parehas kasi tayo na timeline ng December na. But we're not saying akit this December. Definitely, if umakyat siya, sir, tatamaan yung buong campaign period this, sir. Napag-iisipan niyo ba yan, sir? To tweak it? Kasi, sir, sabi niyo nga, at sabi rin ni FT Cheese, trabaho niyo po talagang itakil yung impeachment from umakyat. So even if may 7 re-electionista sa Senado, mapapako kayo sa loob ng Senate, so hindi kayo makakaikot eh. Paano yun, sir? Wala tayong magawa. Kung gano'n, we have to do our job. Kung trabaho man talaga namin yan to sit as a impeachment court. Tsaka mga kababayan, kahit hindi naman sila mangampanya pagdating ng 2025 midterm election, kung gusto talaga silang iboto ng taong bayan, iboboto naman sila. Ganyan naman kasi yan, mga kababayan. Kung talagang gusto pa rin ng mamamayan etong si Bato de la Rosa, o di mananalo siya, kahit hindi siya mag-ikot, kahit hindi siya mangampanya. Gampanan niya lang yung kanyang trabaho sa Senado, ipakita niya lamang, mga kababayan, na para siya sa interes ng taong bayan. Kapag ka nagustuhan siya ng mamamayan, o di susuportahan pa rin siya, mananalo pa rin siya pagdating ng 2025 midterm election. Pero kung ayaw na talaga sa kanya ng tao, kahit mangampanya yan, kahit pag-ikot yan, matatalo at matatalo po yan. Kaya nga mas maganda na kung sakali na magdire-diretso itong usapin ng impeachment itong si Sara, eto na yung pagkakataon ninyo para magpakitang gilas sa publiko. Ipakita ninyo na hindi kayo para kay Sara sa mga kaalyado ninyo, ipakita ninyo na para kayo sa mamamayan. Yan dapat ang gawin ninyo kung gusto ninyo na iboto kayo at suportahan kayo ng taong bayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin? Kung hindi kami makakampanya, di lugi tayo. Bahala na taong bayan mag-decide. Kaya nga, di ba? In our absence, doon sa kanilang komunidad na hindi tayo makapunta dahil ongoing ang impeachment. Pero sir, do you agree na parang ang sabi din ng SP Cheese, baka makatulong din somehow kasi televised araw-araw yung impeachment process. So mapapanood din kayo lahat, sir. So Kaya parang, nga, ano ba sir, yun yung way of alam nyo, sa totoo lang, mga kababayan, kung sakali na magdire-diretso itong usapin ng impeachment itong si Sara, at yan po ay mahiring dyan sa Senado, nakalibre pa ng endorsement itong si Bato de la Rosa. Bakit, mga kababayan? Kasi kung yan ay magtutuloy-tuloy, makikita rin naman sila sa mga telebisyon. Lalo na at si Bato de la Rosa, tumatakbo sa pagkasenador ulit, mga kababayan. Makikita sila. So kung ipapakita niya yung pagiging bias po niya at hindi siya magugustuhan ng taong bayan, di sorry siya. Pero kung ipapakita niya na para siya sa mamamayan, o di malaki ang possible na habang pinapanood siya, iniisip na rin ng taong bayan na iboto siya. Alam niyo, kung si Bato de la Rosa pipiliin niya mag-ikot at hindi naman siya gusto ng taong bayan, hindi siya susuportahan. Pero kung siya ay gagampanan niyo yung trabaho niya
ipapakita niya mga kababayan na siya ay tapat sa pagiging senador niya at hindi kay Sara, malaki pa ang possible na mas malaki ang makuha niyang boto habang ginagampanan yung kanyang trabaho kaysa mag-ikot na hindi naman siya nagugustuhan ng taong bayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Campaigning, sir? Kasi So, makikita kayo araw-araw. Hindi naman lahat ng tao nanonood ng TV. Cellphone. Pero lahat ng tao pwede mo puntahan kung you are free to go. Gusto mong pumunta sa mga barangay, gusto mong pasukin yung mga kabundukan, kahit na walang TV doon, walang signal doon, maharap mo yung mga tao. So may pros and cons din, may pros and cons. And like what you said kayo na, sir, talagang lugi kayo sa kampanyahan pag sakaling umakyat ito. Kasi, sir, ang daming days na mababawas po sa campaign period niyo sana. Lugi talaga, lugi. I can surmise. Talagang lugi kami. Sir, isa na lang bago po kay Ate Cecil. Sir, sabi niyo you're expecting the worst. Mukhang aakyat talaga ito sa Senado. Sir, bakit? Why are you expecting the worst if no less than the President already texted the congressman na huwag nang gawing priority itong impeachment na ito? Pero kayo, sabi niyo, tingin niyo aakyat pa rin ng Senado. Bakit po? Nakaplano na yan nakaplano na yan. Well planned yan, well planned. Kaya we are preparing for the worst. Well planned yan. Yun ang Ano yung ebidensya ni Senator Bato de la Rosa na planado na yung pagpapa-impeach dito kay Sara? Mga kababayan, mahirap kasi magsalita at sabihin na planado na. Kung yung ginawa nila kay Dilima dati, planado na, mga kababayan, iba po kasi ito. Kaya po kasi naiimbestigahan itong si Sara. Uulitin ko na naman yung sinabi ko kanina, dahil may mga bagay na hindi niya kayang ipaliwanag or hindi nila kayang ipaliwanag. May mga bagay na kapag ka nagsasalita yung mga empleyado po niya, lalo na si Gina Acosta, nahuhuli, mga kababayan, sa mga salita. Katulad na lamang nung sinabi ni Gina Acosta, mga kababayan, na si Mary Grace Piatos at saka yung mga Piatos, marami daw po sa Davao. Kaya eto daw si Mary Grace Piatos ay nag-e-exist, mga kababayan. Nung tiningnan sa PSA, wala palang record, mga kababayan. Ibig sabihin, hindi nag-e-exist. So doon pa lang, nagsinungaling na etong si Gina Acosta, mga kababayan. At yan yung mga dahilan kung bakit madali silang mahuli ng mamamayan at masabi na talagang hindi maipaliwanag yung pera kasi di umano na ibulsa na, di umano mali yung pinagdalhan. Mga kababayan, alam nyo kung tutuusin, hindi naman nakahantong sa punto na kailangang ipa-impeach etong si Sara kung una pa lamang ay sinolusyonan na po nila ito. Kung una pa lamang, umatind na sila, mga kababayan, sa mga patawag ng Kamara at nagpaliwanag siya ng ayos doon. Doon pa nga lang sa budget hearing na pinag-uusapan yung budget na hinihingi nitong si Sara sa Kamara. Kung nasagot niya lahat ng tanong doon, wala na sana sa ganito ngayon, mga kababayan. Kaso nga ang problema, hindi na nga sinagot ni Sara Duterte yung mga katanungan doon sa kanyang sa budget hearing, mga kababayan, doon sa kanyang hinihinging budget, nagmataray pa siya doon at kung ano-ano pa mga drama yung ginawa po niya. Kaya nga humantong tayo sa ganitong usapin ngayon. So walang kasalanan dyan ang gobyerno at walang pagpaplano para ipa-impeach itong si Sara. Nagkataon lang na karapat dapat talaga siyang i-impeach. Dahil nga, hindi maipaliwanag yung maanumalyang paggamit ng pera ng taong bayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Paniwala niyo, sir, talaga? Yeah. Paano niyo po nalaman na, ano to, sir, coming from information po na nakakarating sa inyo? Sabi nga lang, kakapalabas lang yung text ng presidente nung araw na ito, kinabukasan, nandun na sila, nag-file na sila kaagad. Well planned talaga, well planned. Sir, sorry, isa pa. How do you feel about this? Knowing na nagsimula ito sa issue ng confidential funds. Sir, kung humarap na lang ba si VP Sara at pinaliwanag niya lahat ng issue nitong confidential funds, naisip niyo ba na baka hindi na lang sana nauwi sa impeachment? Pakinggan nyo. Humarap na lang siya at pinaliwanag paano ba ginamit yung Wala. confidential funds? From the very beginning, kahit harap siya o hindi, nakaplano na yung impeachment na yan. Ang Nakaplano ebidensya na nga, yan. Hindi man yan mag-imbestiga kung walang balak na impeachment. Lukuhin nila yung pagong. Nakaplano na yan. nasan nga yung ebidensya na pinagplanuhan yung impeachment, mga kababayan? Mahirap kasi mag-akusa.
Yan kasi ang mahirap mga kababayan. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit yung mga vlogger ni Digong naglalabas ng balitang walang resibo't walang basihan. Kasi yung mga sinusuportahan nila na katulad dito mga kababayan, nagsasalita ng walang basihan, walang ebidensya, walang resibong maipakita. Basta kutob lang niya na pinagplanuhan nyo na yon. Kaya kayo sumasablay ngayon eh. At tinahabol dahil sa mga kapalpakan ng dating administrasyon. Dahil sa mga kapalpakan ninyo at pag-aakusa ninyo at tamang hinala ninyo. Eh hindi pala dapat mga kababayan yung gobyerno natin ang tinatawag na bangag ngayon eh. Dapat sila. Kasi mga tamang hinala oh. Diba? Kaya yung mga supporter ninyo natutulad sa inyo na mga tamang hinala. Kasi kayo, wala kayong ebidensya, tamang hinala lang kayo. Diba? Ipagpatuloy pa natin. Kahit naharap siya o hindi, pupunta talaga sa impeachment yan. Otherwise, kung wala silang balak impeach si Bibi Sara, hindi yan nag-imbestiga. And So dati pala mga kababayan, ito balik natin sa kanila ha. Dati pala kaya iniimbestigahan si Leila de Lima kasi balak na talagang ipakulong ni Duterte. Ganun ba mga kababayan? Kaya pala dati iniimbestigahan etong si former Senator Leila de Lima kasi balak palang ipakulong talaga ni Duterte. Kahit walang basihan at fabricated yung cases mga kababayan. 'Di ba? Kasi tamang hinala sila. Ibalik natin yung sinasabi ni Bato de la Rosa, ganun ang ginawa nila, di umano kay Leila de Lima, kaya nakulong ng mahabang panahon etong si Leila de Lima dahil po sa pag-aakusa nitong dating administrasyon, nitong si Digong. Kasi tamang hinala sila eh. Di ba? Ipagpatuloy pa natin. how do you feel about it? Does it sadden you, sir, that this is all happening? Ha? Does it sadden you that this is all happening knowing that duly elected naman si VP Sara? At posible siyang matanggal sa pwesto? Ang kuwan lang, ang tawag to, ang pinanghinayangan ko lang, yung unit team ba, yung nagtutulungan noon, unit team para nating binudol yung taong bayan. Unit team noon, tapos ngayon nagtitirahan. Para nating parang inisahan na. Pagsabihan mo si Duterte, pagsabihan mo si Sara, yung mga boss mo pagsabihan mo. Kasi sila naman na nagsimula ng gulong ito mga kababayan. Hindi, sa totoo lang, to be honest etong gulong ito ay nagsimula sa mga amo nitong si Bato. Kay Digong, kay Sara mga kababayan, kasi sila yung tumira ng patalikod kay PBBM. Saan ka ba naman nagkatala? Ginawa si Sarang caretaker ng Pilipinas habang nasa ibang bansa ang presidente. Pumunta siya doon sa isang rally na kung saan tinatawag na ng kanyang tatay na bangag yung presidente na nagtiwala sa kanya ay pinagkatiwala yung bansa habang wala ang presidente. Tapos mga kababayan, ang pinakamasakla pa, kahit si Sara ay pinakikitunguhan, ipinagtatanggol ni PBBM, lalo na nung kainitan ng issue ng gentleman's agreement ng West Philippine Sea at kainitan ng issue ng panghaharas ng mga Chinese Coast Guard, dyan po sa teritoryo natin, ipinagtatanggol pa rin ng presidente. Pero anong ginawa nila? Tinitira nila ng patalikod ang presidente mga kababayan. Kaya nga dapat ang pinagsasabihan ni Bato de la Rosa ng ganyan, si Digong at saka etong si Sara. Kasi sa dami ng ginawa, sa dami ng ginawa ni Sara na hindi maganda sa presidente ng Pilipinas, pinagbantaan yung tatay, nahuhukayin, itatapon sa West Philippine Sea, pupugutan ng ulo ang presidente, at pinagbantaan yung asawa, buhay ng presidente at yung buhay ng kanyang pinsan mga kababayan, pinagtanggol pa rin ng presidente sa issue ng impeachment etong si Sara. So sino ngayon ang budol mga kababayan at pinagsisimulan ng gulong ito ng pagkakawatak-watak? Sila. Kasi kahit ipinagtatanggol sila hanggang ngayon ng presidente mga kababayan, kahit pa simpleng nagpakumbaba ang presidente at sinabi na wag ituloy yung impeachment laban dito kay Sara, dire-diretso pa rin sila sa paninira sa ating presidente. Ngayon, ipagpatuloy pa natin Taong bayan doon sa eleksyon na yun. Tapos ngayon nagtitirahan. Yan lang ang panghinayang ko. Sir, salamat po. Si Ate Cecil daw po hahabol, sir. Yes, Sir, thank you. Opo, Cecil. sir, while you are expecting, sir, for the worst doon sa impeachment,
di ba parang kahit papaano 16 votes yung kailangan sa Senate para ma-impeach si BP? Do you think may number kahit alam naman natin may objective yung mga senador? Do you think at this time may number? Kasi di ba nung nagpalit ng leadership, kayo yung nag-game changer doon sa kayong tatlo yung nagdagdag doon sa numbers. Do you think may number yung impeachment? Will it matter? Will it matter? Yung pagiging game changer natin sa Tatlo kayo, nakaupo. tapos madaming ano. So, hindi? Tingnan na natin. As I've said, Cecil, no? Pero tingnan nyo mga kababayan ha, dati yung kay Chief Justice Corona, walang number yung dati nung pumunta sa Senado mga kababayan. Walang kasiguraduhan kung eto ba may impeach o hindi. Pero nakakapagtaka doon mga kababayan, after mapagdesisyonan, kita nyo naman yung naging boto. Sobrang dami ng mga senador na bumoto na ma-impeach etong si Corona. At ngayon mga kababayan, kahit pasabihin nila na walang bilang yan sa Senado, kung yan ay ngayon magpapatuloy, gaya nga ng sabi ko sa inyo kanina, magpapakitang gilas yung mga re-electionist dyan. At ang gagawin ng mga yan, papanigan nila yung interes ng mamamayan kasi mas pahahalagahan nila yung political career nila at yung boto ng taong bayan. Ngayon, possible na ma-impeach talaga mga kababayan etong si Sara kung ngayon magaganap. Kasi eto na nga yung pinaka-perfect timing para ma-impeach etong si Sara. Lalo na at yung mga kandidato nangangailangan ng boto. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. I have to play it safe na hindi magalit sa akin yung aking mga kasamahan. Kahit alam ko na kung sino-sino sila at ano yung nakikita kong laman ng kanilang puso, ay ayaw ko rin magsalita para sa kanila. Baka magalit sila sa akin. Basta ako, I am confident. I am confident that we have to prepare for the worst. I am very confident na sige lang. Kahit kayo, meron man kayong profiling ba sa 24 na senador eh. Kung sinong ganito, sinong yes, sinong no dito. Pero makiusap rin yung mga kasama namin na para hindi mawala ng saysay yung impeachment proceedings, yung trial na yan, yung trial na yan, siguro mas magandang hintayin na lang natin. Okay, sir. Diba, ganun ka na, alam ko. Baka magulat na lang tayo mga kababayan kung sakali na magdire-diretso tong impeachment na to. Baka magulat na lang tayo, isa si Bato de la Rosa sa bumoto ng yes para ma-impeach etong si Sara. Katulad nung ginawa niya kay dating Senate President Mig Zubiri. 'Di ba siya yung inaasahan ni Zubiri mga kababayan na hindi susuporta dun sa rigudo na nangyari. Na hindi susuporta mga kababayan, hindi boboto para maalis siya. Kaso nga lang ang problema, may payakap-yakap pa, may paiyak-iyak pa, pero ang ending, sumuporta pala para mapaalis etong si dating Senate President Mig Zubiri. So baka magulat tayo sa mga susunod mga kababayan na isa pala sa mag-yes etong si Bato de la Rosa para ma-impeach etong si Sara. Ano po, kasi nga, di ba kung matatandaan nyo, sinasabi naman ni Bato de la Rosa, laging doon siya sa majority. Sa karamihan mga kababayan. So paano pagkaramdam niya na marami na ang bumoboto na mga kasamahan niyang senador para ma-impeach etong si Sara? Natural sasama siya doon. Kasi ang ang tinitingnan nga niya ay yung majority. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Meron ka ng bilang dyan eh. Thank you. Wala, Thank you, sir. Kasi, salamat. Okay na po. Okay. Ano po si Ate Nympha po, Ravelo? Nimpa. Hi, sir. Yes. Afternoon po. Hindi ko talaga makakalimutan yung kay Batoy. May paiyak-iyak pa, may payakap-yakap pa sa asawa ni Senate President Mig Zubiri. May payakap-yakap pa siya, may paiyak-iyak pa. Pero isa pala siya sa nag-traitor kay Zubiri. Mga kababayan, kaya hindi rin malayo, di umano nagawin niya ito kay Sara Duterte. Sir, pasensya, hindi ko lang natanong na. Yung pong sa, yung magiging boto, sir, dun sa budget ng OVP, sir, kasi di ba po nasa BICAM yung budget. Yung magiging decision po dun ng Congress, can we say na, magiging indicative ng future ng impeachment? Kasi parang head count na rin yun, sir, di ba, ng kung ilan yung for or against the Vice President. Good question.
Good question. Very good question. Ano yung very good answer, sir? Ano sagot, sir? Ano sagot, sir? Alam mo ba kung ilan yung nag-raise ng kamay doon sa loob ng lounge namin nung tinanong kami na kung sinong gustong dagdagan yung pundo ng UBP. Alam mo kung ilang numbers yun? Ilan, sir? Ilan po? Oo, basta marami. Sabihin mo Marami. kung ilan. Hindi ko na ibigay yung number at saka kung sino-sino yun. Basta marami. More than 13, sir? Sobra pa. Sobra pa, sir, kasi it will Hindi kasi mga kababayan na yung kasi usaping budget nitong si Sara. Ano pa usaping budget ni Sara yon? Magkaiba naman kasi yung usaping budget na kung saan sumuporta yung ibang mga senador at iba rin yung usaping impeachment na kung saan magaganap din yung eleksyon. Magkaiba yon mga kababayan. Gaya nga ng sinasabi ko sa inyo, mas iisipin ng mga politiko yung kanilang sarili kaysa kay Sara pagdating ng eleksyon. Kasi nga mga kababayan, need nila makakuha ng boto sa taong bayan. Kaya uunahin nila yung interest ng mamamayan. Yun yung uunahin nila dyan. Kasi kailangan nila magpakitang gila sa inyo. Yan ang gagawin ng mga yan. Kaya masusuportahan nila yung sinasabi ng taong bayan, lalo na kapag ka nararamdaman ng mga politiko na tumatakbo o re-electionist, mga kababayan, na ang sigaw ng taong bayan, ma-impeach etong si Sara, mas papanigan nila yon. Kasi nga kailangan nila ng maraming boto. Iisipin nila sarili muna nila bago etong si Sara. Kaya nga yung sinasabi ni Bato de la Rosa na maraming bumoto do sa budget nitong si Sara, iba yan, magkaiba yan mga kababayan. Paano kung sakali na yung impeachment nitong si Sara gumugulong kasabay ng campaign mga kababayan, campaign period? Di natural magpapakitang gilas dyan yung mga politiko. Diba, ipagpatuloy pa natin. it would kailangan, sir, kasi 16 votes to impeach. Galing mo, galing mo. So, sir, may ibig sabihin, 8 lang yung kailangan para hindi siya ma-impeach. So, more than 8, sir, yung gustong dagdagan yung budget ng OVP. And can we surmise from there, sir, na indicative na yan kung anong future ng impeachment? Basta, Saka nakakapagtaka dito, marami daw yung bumoto. Hindi naman nga, tama naman yung sabi ni Kakamping, hindi naman nadagdagan yung budget nitong si Sara. So nasaan yung mga bumoto? sobra, Sobra, hindi lang more than 8. Sobra. Ang daming gumanon. Sobra. Basta, sana kung indicative na yon sa ako na. So, ibig sabihin, sir, sorry makulit. So, ibig sabihin, kung ibabatay dun sa boto ng mga senador o gusto ng mga senador dun sa budget ng OVP, hindi siya mai-impeach, hindi makukuha yung kailangan number. Mahirap na. Baka magalit sa akin yung naggano ng kamay. Baka magalit sa akin. Basta sabihin ko sa'yo, sobra. Sobra 8. More than. More than 8. So, tama, sir, more than, pagka 8, hindi mai-impeach si VP. So, basta't more than 8 po yung... At saka, they need 20, they need 16. Di ba? 16. Switch to Lazada's 12/12 sale that starts on 16 vote ang kailangan nila para ma-impeach itong si Sara. Yung 16 na yan, ilan ba yung hindi Or more 20 pala mga kababayan, pakitama na lamang po ako. tumaas ang kamay doon sa hindi tumaas ang kamay doon sa lounge. 1, 2, 3. Yun lang ata Kung mas marami yung nagtaas, ilan lang yung hindi nagtaas? Very strong yung words ng leadership ng SP at saka ng chairman ng finance. So, sige na lang para hindi tayo mag-away-away dito. Okay na lang yun. Ano po yung strong words na yun? Bakit naging strong enough para ma-overrule yung majority? Amin na lang yun. Tanungin mo na lang sila. Yung si chairman. Tanungin Sir, mo.
Kasi ang sinabi po, hindi naman, ba't nyo kasi dadagdagan daw ng budget? Hindi naman po nag-request. Wala rin dun pong ibinigay na justification. But, Ang sa akin lang naman doon is, sabi ko nga, if they cut the budget by 63%, sabi ko, 63% kinat ng House of Representatives. Pwede ba gawin na lang natin 50 yun, ibalik natin yung 13%? Hindi pumayag. O sige, sabi ko, kung hindi pwede yung 13, kahit 3 man lang, yung 3% of the total budget of OBP is Sabi ng taga-suporta ni Sara, wala daw tayong galang kay BP Sara. Sara daw yung tawag natin. Alam nyo kasi mga kababayan, may respeto ko sa marunong rumispeto sa Pilipinas. Yung tao kasi na hindi marunong gumalang sa Republika ng Pilipinas, hindi nire-respeto dapat yon. Para sa akin ha, in my own opinion, ano ba ang nangyari sa Pilipinas ngayon? Pinahiya. Bakit? Dahil mismong vice presidente ka, pinagbantaan mo ang presidente mo. Tapos no comment ka pagka pinag-uusapan yung agawa ng teritoryo. Sa tingin, dapat bang igalang yung ganon? Pero mga kababayan, hindi ko sinasabi na wag niyong igalang si BP Sara. Ang sa akin lang kasi mga kababayan, personal na opinion ko po yun. Ano po, gumagalang lang tayo dun sa marunong rumispeto at gumalang sa Republika ng Pilipinas. Ano po, ipagpatuloy pa natin. amounting to around 21 million pesos. 3% lang. Ibalik natin para symbolism lang. Symbolism lang na we are not stamping pad of the House of Representatives. Na hindi tayo sunod-sunuran sa kanila kung anong gusto nila, i-adapt lang natin dito, hook, line, and sinker, at diretso na, approve natin. Sabi ko, kahit 3% lang. Symbolism lang. All I need is symbolism. Na meron tayong sariling stand as an institution that is separate and distinct from the House of Representatives. Yun ang pakiusap ko. Pero, ayaw pa rin tayong pagbigyan. Wala kayong Sige lang. magagawa. sir, isang tanong na lang po ako. Ulitin ko lang, sir, yung decision po magiging decision, sir, ng Senate at House doon sa budget ng OVP, magiging indicative po yun ng future ng impeachment. Ibig sabihin kung hindi siya mabigyan ng dagdag, yun na yung indikasyon talaga na out to impeach the VP po, both houses. Tama nga naman tong comment dito. Sabi dito, bakit yung mga vlogger ba ni Sara, bakit yung mga vlogger ba ni Duterte, ano tawag kay PBBM? Bongit, The Junior, ano pa ba, Bangag. Di ba, minsan nga, pini-PI pa nila si PBBM. Di ba, pasalamat nga sila mga kababayan, hindi tayo nang gaganon dito. Kasi unang-una, hindi naman tayo marunong magmura sa channel natin. Pero mga kababayan, pag naghihimay tayo ng balita, talagang tatamaan sila. Kaso nga lang, hindi tayo nagmumura. Hindi naman kasi tayo bastos na katulad nila. Ano po, kung sa tingin ng mga Duterte, hindi tayo gumagalang sa kanila, igalang muna nila ang Republika ng Pilipinas bago natin sila respetuhin. At igalang nila ang presidente, mga kababayan, bago natin sila respetuhin. Ganun lang kasimple. Kung gusto nilang, eto kasi yan mga kababayan, humihingi sila ng respeto sa mamamayan. Pero hindi nila marespeto yung pinagpaguran, pinaghirapan ng taong bayan. Ganun-ganun na lang nila mga kababayan, anuhin ang pera ng mamamayan at hindi nila maipaliwanag kapag ka nagtatanong ang taong bayan kung saan napunta yung pera. Iginalang ba nila, lalo na yung mga kababayan nating OFW na nagbabayad ng tax, mga kababayan? Iginalang ba nila yung mga kababayan natin na maaga pa lang pumapasok sa trabaho tapos pagdating ng sahuran kinakaltasan ng tax? 'Di ba? Kaya nga alam nyo, bago kayo humingi ng respeto sa iba, bigyan nyo muna ng respeto ang sarili ninyo at yung ibang tao, lalo na ang presidente. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sorry medyo nalis tayo ng topic, balik tayo sa topic. It doesn't follow. It doesn't follow all the time. It doesn't follow. So, hindi Sabi siya mo, sigurado. Kung gawin natin indicative yung hindi iba tayo pagdating sa impeachment court. Iba. Talabas yung totoong sentimento nung 24 senators na yan. So hindi ka sigurado na yung mga kasamahan mong senador, tataas pa rin ang kamay para hindi ma-impeach itong si Sara. Yan ang maliwanag mga kababayan ha. Tingnan natin itong sinasabi dito ni Senator Bato.
hindi siya sigurado mga kababayan kung yung mga kasamahan niyang senador ngayon tataas pa rin ang kamay, wag lang ma-impeach etong si Sara. Kasi 'di ba sinasabi niya kanina marami daw ang tumaas ng kamay about dun sa budget nitong si Sara. Pero dito mga kababayan, hindi siya sigurado pagka-impeachment na yung pinag-uusapan kung may tataas pa ng kamay para maisalba etong si Sara sa bunganga ng impeachment. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. May kanya-kanya stand dyan. So, ibig sabihin, I think- sir, ano siya, kailangan i-distansya natin, sir, yung OVP budget from the impeachment. Hindi. Correct. Sir, Pero, sisingit sir- ako kay Ate Nims. Ate Nims, go ahead po. Sige po. Sige. Hindi, sir, ano lang, para lang sure. Yung botohan nyo doon sa OVP budget, nung kayo lang mga senador, are you saying na yun nga, more than 16 or nasa 16, meaning 16, at least 16 senators are supporting VP? At least sa OVP budget. Di ba tinanong? Oh. Can you say that? Ano na? Mukha. Ayaw ko lang magsabi kung sino-sino, ha? Basta mukhang ganun. Sorry, ganito na lang, sir. At least nasa Pati yung mga nagtatanong na media naguguluhan eh. Kasi 'di ba sinabi niya kanina mga kababayan, marami ang tumaas. Nasa lampas 8 yung tumaas para madagdagan yung budget nitong si Sara. So ngayon mga kababayan, nung tinanong na kung pagdating sa usapin ng impeachment, kung may ganun ba karami na handang sumuporta dito kay Sara mga kababayan, ano po, dun sa usaping impeachment. Ngayon si Bato de la Rosa, hindi siya sigurado. Kaya nga kahit yung reporter mga kababayan, naguguluhan sa nagiging sagot ng ating senador. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. po, sir. Para lang, sir, sorry, I'm trying to make you recall, sir. Pero sabi mo sa dami, nasa 10 senador ba ang sumusuporta kay VP at least sa budget po? Sobra Kung pa. nagtaasan kayo ng kamay? Okay. Sobra pa. And are you hoping na yan ay magta-translate pagdating sa impeachment? Yung 10 senador ay papanig kay VP? Hindi naman. To start with, at least may nakita tayong objectivity on their part. Okay. Nakita tayong objectivity on their part. Baka maiba yan pagdating pag-discuss na sa articles of impeachment, no? Baka may mag-iba diyan. Hindi natin sigurado. So ibig sabihin wala talaga kayong bilang. Yan ang sigurado dyan mga kababayan. Wala silang bilang sa Senado. Yung sinasabi nila na magnuno. Yung ibang mga senador, lalo na yung mga nagpahayag ng kanilang nararamdaman, mga kababayan, na hindi sila pabor ma-impeach. Etong si Sara, umusad yung impeachment laban dito kay Sara. Pag yan ay nag-uumpisa na mga kababayan yung hearing, at nakikita nila, nararamdaman nila na pabor ang taong bayan na ma-impeach pagbayarin itong ating vice presidente, wala silang magagawa. Kung hindi, imbestigahan yan at pag nakita nila ng anomalya, sundin nila ang panawagan ng mamamayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Got it, sir. Maraming salamat. Sige, go. Sorry po, Ate Monta. Sir, abo lang, would it help, sir, kung explain na ni VP yung kung paano nagamit yung confidential funds? Sir, kasi yun yung primary issue nila, di ba? Sir, yun yung iniimbestigahan. Although, para sa inyo, questionable pa rin yung motive. May nakita na kayong motive, may objective. Pero, sir, paano ba dapat yung i-disclose? So, paano dapat ipaliwanag ni VP? Like, merong Mary Grace Piatos, wala naman po palang ganun sa Davao. Would it help, sir? And are you also interested, sir, kung paano ginamit yung confidential funds ng Vice President? Pag confidential funds, no? You can use yung cover names Name. to maintain the safety and security of your asset. Well, pwede confidential nga eh. Pero dapat, 'di ba mga kababayan, kahit pa sabihin na gumamit yan ng code name, alam ko may mga logbook yan eh. May mga logbook sila mga kababayan na maglalag sila doon. Ano po, at naando doon yung tunay nilang pagkakakilanlan. Ano po, kahit pa sabihin na do sa resibo, gumamit ng code name mga kababayan, kasi ang alam ko bukod yung resibo at saka bukod yung logbook na mismong hinahawakan mga kababayan
ng opisina nitong si Sara at nakarecord doon yung mismong kumukuha ng pera, mga kababayan, tumatanggap ng pera, nakalagay doon yung tunay na pagkakakilanlan. Yan po kasi ang pagkakaalam ko, mga kababayan. Pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Confidential nga. Pero sabi mo, would it help? I think it would help. It would help in due time. Pag nasa trial na, it will help. It will help. Oy, nawala ka. Ay, sir, hindi mo ba makakatulong, sir, kung wala na magiging trial kung may-explain niya po ngayon fully? Yung about As kay I have said, Piatos, mayroon ng nakaplano na yan nakataga na yan sa bato. Otherwise, hindi sila nag-imbestiga niyan kung wala silang balak na sabi na sa inyo, mga kababayan, bangungot nila ng matindi itong si Mary Grace Piatos. Kasi tingnan nyo, si Senator Bato de la Rosa, nahihirapan siyang i-explain etong si Mary Grace Piatos, sinabi niya lamang yung about sa code name. Pero mga kababayan, kapag tinatanong na sila kung maipapaliwanag ba ni Sara etong si Mary Grace Piatos, mga kababayan, hindi na nila masagot ng ayos. Eto mga kababayan, hanggang sa huli etong si Mary Grace Piatos sa magpapa-impeach dito kay Sara. Tandaan nyo po yan, ipagpatuloy pa natin. So regardless kung mag-explain mag-explain ng pabalik-balik si BP Sara sa kanila, sarado na yan nakaplano na yan na talagang impeach siya. Plano na yan. Kaya sasagot siya doon o hindi, impeachment will go on. Pag-abot pa nga lang ng pera do sa security, mga kababayan, kay Colonel Chica, maling-mali na yun eh. Kasi unang-una si Gina Acosta, trabaho niya yon. Pero dahil nga sa may basbas ni Sara, yung trabaho niya, iba yung gumawa. At siya lang yung naka-front, mga kababayan. Diba? Kaya nga dun pa lang, mga kababayan, maling-mali na yung paghawak nila, pangangalaga nila ng pera ng mamamayan, kaya nauwi sa wala. So ngayon, yung sinasabi ni Bato de la Rosa, mga kababayan, dito na nakaplano na, hindi ako naniniwala dyan. Sinasabi nilang nakaplano na, hindi, talagang may mali lang na nakita. Kaya humantong na hindi maipaliwanag din, kaya humantong dito, mga kababayan, sa usapin ng impeachment. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Sir, promise. Opo. Ano? Opo, sir. Guys, sorry ha. Sir, isa-isa na lang. Sir, yung paggamit po ng mga pangalan like Mary Grace Piatos, Tempura, sir, kayo sa PNP, ano ba yun? Normal yung paggamit ng ganung pangalan para po itago yung, o para sa confidentiality ng pinagamitan ng pondo? Ganun ba yun, sir? Code word. Pero aside sa code word, mayroong totoong pangalan. Sinabi ba nila na code word yung Mary Grace Piatos na yan o totoong tao? Wala pa, sir, sinasabi. Hindi pa nga po may... Ma-explain nila yan kung sino yung tao na yan. They can explain. Pero wala sa PSA, sir. Wala sa Wala PSA sa po PSA, sir. May may pirma po. May pirma. May pirma. Pa-explain natin sa kanila. Pero sir, yung ganung paggamit po ng mga ganung pangalan, fictitious name, pwedeng kasama yun o ano ba yun, sir? Normal yun sa confidential funds, sir, sa pag-explain? Hindi confidential funds. What is equivalent to the PNP sa intelligence funds, di ba? Confidential funds sa civilian, sa military and uniform agencies, sa intelligence fund. Meron yan pangalan doon. Meron yan ginagamit si code name Agent X44. Halimbawa, mga kababayan, Ronald de la Rosa. Halimbawa, ang gamit niyang codename Mary Grace Piatos. Pero dapat nakalag pa din doon, mga kababayan, na etong si Bato de la Rosa, code Mary Grace Piatos, kumuha ng ganitong amount, mga kababayan. Ngayon, dapat nakalag pa rin yan, may separate na logbook. Ang problema, mga kababayan, hindi nga nila maipaliwanag. And then siguro kung hindi nila maipaliwanag, wala din sila, mga kababayan, na kahit logbook man lang na kung saan halimbawa Sara Duterte, codename Mary Grace Piatos, withdraw 70,000, ganon, mga kababayan, wala ata silang ganon. Ang ipinapakita lang nila yung resibo, mga kababayan, kasi ang pagkakaalam ko talaga dyan, bukod yung logbook na nakalagay yung tunay na pagkakakilanlan at yung codename na ginamit.
Ano po, ipagpatuloy pa natin. name Agent James Bond. O yan, maliwanag mga kababayan ha. Itong interview ni Bato de la Rosa na nakakasakit ng ulo kasi marami daw ang bumoto do sa budget ni Sara. Pero pagka itatranslate na mga kababayan, ililipat do sa usaping impeachment, hindi niya masagot. Ibig sabihin, alam ni Senator Bato na wala pang bilang etong si Sara sa Senado. Ibig sabihin mga kababayan, wala pang mga senador na sobrang dami na sumusuporta kay Sara dyan po sa Senado.